10 magkakapatid sa isang maliit na baryo, may isang pamilya na kilala dahil sa dami nilang anak, 10 magkakapatid. Pinalaki sila ng kanilang mga magulang sa simpleng pamumuhay at sa pag-asang balang araw ay magiging katuwang sila sa paghahanap buhay. Habang lumalaki, naging natural ang paligsahan sa magkakapatid. Ang ikalawang panganay ang laging nangunguna sa pagbibida, madalas niyang ipagyabang na siya raw ang may pinakamalaking nagawa para sa pamilya. Aniya, kung hindi dahil sa akin, wala tayong mararating, ako ang nagdala ng pangalan ng pamilya. Dahil dito, may ilang humahanga sa kanya, ngunit may ilan ding nasasaktan sa kanyang pagmamataas. Samantala, ang pangalawang sa bunso ay tahimik lamang, hindi siya kilala sa malalaking nagawa o sa malalakas na salita, ngunit sa araw-araw, siya ang laging nasa tabi ng kanilang mga magulang, tumutulong sa gawaing bahay, nag-aalaga, at nakikinig sa kanilang mga hinaing, kapag may kailangan ng nanay at tatay nila, ang pangalawang sa bunso ang unang handang tumulong. Lumipas ang panahon at tumanda na ang kanilang mga magulang, naging mahina na ang katawan at hindi na makapagtrabaho. Noon nakita ng lahat kung sino talaga ang tunay na nakatulong, hindi ang ikalawang panganay na laging nagmamayabang, kundi ang pangalawang bunso na buong puso ang nag-aruga at nagbigay ng ginhawa sa kanilang pagtanda. Napaiyak ang mga magulang habang nagsasalita, "Anak, hindi mahalaga kung sino ang pinakamagaling o may pinakamalaking naabot sa buhay. Ang tunay na mahalaga ay ang pusong marunong magmahal at magbigay, at ikaw, ang pangalawang sa bunso, ang naging ilaw namin sa aming huling mga taon." Natahimik ang ikalawang panganay, noon niya lamang naunawaan na ang pagmamataas ay pansamantala, ngunit ang pagmamahal at sakripisyo ay walang kapantay. Mula noon, natutong magpakumbaba ang lahat ng magkakapatid, sa kanilang puso, ang pangalawang sa bunso ang naging huwaran ng tunay na kabutihan. Aral, ang tunay na halaga ng anak ay hindi nasusukat sa kanyang ipinagmamalaki, kundi sa kanyang taos-pusong pagmamahal at malasakit sa magulang. Bible verses, "Igalang mo ang iyong ama at ina upang humaba ang iyong buhay dito sa lupa na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos." Exodo Kapitulo 20 versikulo 12, "Sapagkat ang lahat ng nagmamataas ay ibababa, at ang nagpapakumbaba ay itataas." Lucas Kapitulo 14 versikulo 11. Maraming salamat po. God bless you all.